Ito guys, no, medyo malaki na. So ang dami natin nakasalang na breeders. Isa, dalawa, tatlong pares. Ito, bagong hatch to, no? Ay, wala na guys. Ako, wala na. Sayang. Reset na naman sila, no? Okay, ayan o, mabilisan lang. Ayan, deads na. Ano siya? Blue pied, no? Ayan o, blue na pied. So ayan yung inahin, tapos ayan yung barako. Pero fertile na yan guys, no? So naglilimlim naman tong dalawang to. Akala kasi nila kakain na. Pangalawang siniter na nila yan na na-hatch nila pero hindi nila nabuhay. Ang nakikita na kulay puti. Yan ang nakikita natin pero dilute siya. So nandito ko siya nilagay sa mga inahin, no? So ang daming barako dito guys sa inahin section. Ayun, barako yun, no? So, pag ito naging dilute carrier, possible to magbuga ng dilute na blue o kaya dilute na ash red din. Hindi ko alam kung ano kung magsasalang pa tayo muna, baka hindi mo. Ito isasalang ko to guys Grabe hinihingal, no? Kasi pagdating ng June guys, puro ano na tayo, magpo-focus na tayo sa competition. Grabe guys, no? Ang alat ng breeding natin ngayon, no? So meron lang akong isang inakay na buhay na. So ang dami natin nakasalang na breeders, isa, dalawa, tatlong pares. Tapos meron pa dito. Dito sa loob meron din dito nakasalang na ito pang-apat. Tapos isang pares din dito, 5. Ito 6. Tapos ito sitter to. Bali 7 pares. Pero sa 7 pares na yan, isang inakay lang ang siguradong buhay, no? So yung isa bagong hatch, no? So pakita natin sa inyo saglit. So hindi ko to usually yung binibidyohan kapag mga day old pero so pakita na natin. Ito guys, ito. Ayan. Ito, bagong hatch to, no? So, ayan. Naku, mukhang mamamatay. Ay, naku, buhay pa kaya to? Hindi ko alam kung buhay pa yung inakay. Ay, wala na, guys. Naku, wala na. Sayang. Sayang, guys, wala na. Patay na yung inakay. No? So, hindi ko isasama sa video guys, no. So ito pakita ko na lang yung breeder. So ito, no, yung nanay tapos ayun yung anak niya. So reset na naman sila, no. So namatay yung inakay nila, sabi ko na nga ba. Ayan, no, mabilisan lang. Ayan, deads na. Okay, no. So ulitin lang natin. Napakaalat talaga ng breeding ko ngayon, guys. So hindi ako usually nagbibideo ng ganito ng mga namamatay na inakay. Napakaalat ng ating breeding, pero okay lang yan. Pakita ko na lang yung isang inakay, no? Itong isang inakay, buhay na talaga to. So ito guys, ayan, medyo malaki na siya. Tapos ito yung sitter niya, no? Itong dalawan to, ang nagsusubo. Ayan. Yan yung inakay, medyo malaki na. Ilabas natin, no? Pakita ko sa inyo. So guys, no, medyo malaki na, no? So ayan. Ano siya? Blue pied, no? Ayan, blue na pied. So mangyayari mukhang magiging checker to. Hindi ko alam kung checker o bar, no? So ayan. So medyo ang medyo lubog yung gitna ng ng ilong. So ayan. Ay kapag ganito guys, no, ayan lubog yung gitna, no. Yeah, tapos aalsa pa yan. So fault na yan, negative na yan, no. Pero no, so, baka sabihin niyo bias, no. So yung ganyan kasi na na feature ng ibon, no, meron siyang fault na na feature. Ayan, fault yan, no. Pero hindi ko siya nakikitang problema. Kasi ito, no, medyo mas mababaw na siya kaysa sa lubog nung ilong ng tatay niya. Ang tatay niya talagang biak ang ilong, tas lubog na lubog sa gitna. So yun yung mas malala, no. So ito, madali na lang natin tong iaayos, no. So ang mga malaki na yung chance na yung susunod ng mga magiging anak na itong inakay na to ay isang buo na yung ilong. Magiging isang buo na yan. So madali na lang natin iaayos yan. No, so ito yung ibon. Papakita ko yung parents, no. So papakita ko sa inyo yung yung parents. Tapos ito lang yung yung nag-iisa kong surviving na inakay ngayon. Guys, tapos buhay na to, yung ganyan, buhay na yan. No, may pa nga, may singsing, no. Sinuksokan ko ng singsing. Yan 2026. Kinaskas ko lang yan para meron siyang taon. No, so ayan. Ayan guys yung inakay, no. Kaya nako, ang ganda ng ulo. Ayan tingnan niyo naman, balanse yan guys. Di ba? Pantay yan guys. Natural na pantay, no? Okay. So babalik na natin. Ngayon guys, silipin natin yung magulang, no? Yung magulang nung inakay na yon ay naglilim ng itlog. So ayan yung inahin, tapos ayan yung barako.
no? So, i-ano natin, lapit natin yung ano, yung camera, no? Bibidyohan natin. Sayang kung makikita nyo guys, no? Hindi pa naman niya mag-hatch, pero sila yung unang mag-hatch eh. Ayan, nililimliman na maayos ng tatay. Ayun, yung makikita nyo yung ilong netong tatay. Baon talaga yan guys, no? Sa gitna. So, ang laki ng pagkabaon niya sa gitna ng ilong niya. Pero yung inahin, hindi na yan. No, buo yung ilong niya ng inahin. Ayan o. Buo yung ilong ng inahin. Pero, parehas sila ng hubog ng ilong. Parehas din sila ng hubog ng ulo. Kaya silang dalawa yung pinagpares natin. So, parehas sila ng build para hindi mapapalayo yung magiging inakay, no? Saka na tayo magpapares ulit doon ng kung ano magiging gender noon. Saka natin hahanapan ng kapares ulit 'yon, no? Yung inakay na 'yon. So yan, parehas sila. Tapos ito, sobrang tanda na nito, guys. Tapos ayun, medyo bata-bata pa 'yon. So yun guys, no, napakaalat ng breeding natin. At saka sunod-sunod guys, no, namamatayan ako ng inakay, sunod-sunod, no. So hindi ko alam kung dahil ba sa sobrang init or so hindi ko alam kung magbabago yung ano, kasi may time talaga every year na maalat yung pagbe-breeding natin, no. Merong din time na hindi ko rin maintindihan na malakas or sunod-sunod successful yung clutch ng ating breeding. Pero sa ngayon guys, no, yung mga breeders naman natin, so far maganda naman yung resulta ng ano nila, ng incubation ng itlog. Ito hindi nila nililimlim, no. Pero fertile na yan guys, no. So naglilimlim naman tong dalawang to, akala kasi nila kakain na, no. So ayan. Tapos yun nandito guys, ito, anak na ito, namatay, no? Nag-hatch, namatay yung anak na ito. Ang nagsisiter, nilagay ko sa racing pigeon yung anak niya. Kaso lang, hindi nabuhay, no? So yun, sana mag-hatch na ngayon. Kasi maganda naman din yung ano, tinitingnan ko yung incubation nila, minomonitor ko. Maganda naman yung development ng itlog. So siguro mga after 2 weeks, 3 weeks, checkin na natin yan. Kung ano, kung nalilimliman pa ba nila na maayos. So sunod-sunod na mamatay yung mga inakay natin. So medyo mahirap talaga mag ng German Beauty, no. So kasi yung mga inakay nila masyado sensitive. Dito ko yung pinasiter guys, oh, dito sa dalawan to, no. So pangalawang siniter na nila yan na na-hatch nila pero hindi nila nabuhay, no. So yun, hindi ko alam kung makakabuhay tong dalawa pa natin na to or i-break na natin. Tapos ibang breeder na ilalagay natin siguro dito sa ano na to, sa kulungan. No, i-check din natin kung pwede, no. Te-testingan natin. Baka baka negative talaga tong ibon na to eh. Ang iniisip ko naman, pwede ko naman siya i-testingan na i-breed ko siya tapos sarili nilang itlog yung papapisa natin, baka mabuhay. Pero yun la, sasama lang loob ko lalo, no. Tapos itong nandito sa baba, itong dalawang to. Ayan, negative yung ano nila din, no. Yung kanina, yung sa umpisa ng video, nako. Akala ko buhay pa, wala na rin, no. Wala na, deads na yung inakay. So ngayon, i-reset natin to. So baka iano na lang natin, magbubuhangin tayo. Tapos nakakasundot naman yung barako eh, no. Nape-fertilize niya, nape-fertile niya yung inahin eh. So ibig sabihin, nakakabuo sila, no. Tapos ang inakay kalbo, no. Walang masyadong down. Yung alam mo yung yellow down, yung yellow na balahibo pag bagong hatch. No, kapag walang ganon, ibig sabihin guys, dilute, no. Kasi itong ano, yung kulay puti ko na yan, dilute yan guys, dilute yan. Kaso lang hindi natin makikita na dilute dahil nga kulay white siya. So ngayon, ang nakikita na kulay puti. Yan ang nakikita natin pero dilute siya. Tapos ito anak niya yan, no. So ibig sabihin itong anak niya, dilute carrier. Tapos meron pang anak yan ulit yung puti na yan, may anak pa yan doon sa taas na red bar. So ngayon, kapag ka naging mature na yung anak niya na red bar sa taas, sisilipin natin sa taas yung anak niya, ano. Kapag ka naging mature na yung red bar, ipapares natin ulit yung sa nanay niya, ibabalik natin sa nanay niya. Kasi may chance na dilute carrier siya. So at least makakapagpabuga tayo ng dilaw. May chance tayo makapagpabuga ng dilaw dun sa red bar. So silipin natin yung anak ng puti dito na red bar. So nandito ko siya nilagay sa mga inahin, no. So ang daming barako dito guys sa inahin section. Ayun, barako yun, no. Yan, barako. Tapos ito hindi ko alam kung barako to. Ito, inahin. Ayan, ito parang barako din yan. Saan yung red bar dito? Hanap natin yung red bar. Ay, ito. Ito yung red bar. Yan. No? So ayan, naging pula na rin yung ano niya, nagkaroon ng pula sa ilalim mo. Ayan, naglulugo na siya. So ito guys, anak din to ng puti. Puti yung nanay nito, no?
Ayan. So, pwede natin siya ibalik sa nanay. So, may chance tayo makapagpabuga ng dilute kapag ka ito ay naging carrier. Pag ito napasahan siya ng dilute genes ng kulay white. Ito. Pag ito naging dilute carrier, possible to magbuga ng dilute na blue o kaya dilute na ash red din. So, pwedeng magkaroon tayo ng dilute at saka ng dilaw, no? Pero ang pinaka-target natin, makapagbuga tayo ng kulay white, no? So, ayan. Ito yung barako, no? So, anak to ng puti. Ayan. So, testingan natin ito sa November or sa December na mga shows kung ano. Dahil nandun yung timing ng balahibo nito tsaka yung maturity niya, no? So, hopefully, umabot to ng December, no? Na maging okay yung balahibo. Ang dami ko pa naka guys, naka-pending na na breeding, no? Ang asong alat ngayon eh. So ang mangyayari, baba baby. Ano ba 'yan? Tito ikaw baba ikaw diyan. Silipad ka na lipat diyan. So ngayon, hindi ko alam kung ano kung magsasalang pa tayo muna, baka hindi ito isasalang ko to guys no? So hindi ko alam kung saan natin siya ipapares. Dito makahanap tayo ng makakapares niya dito, no? Na kung saan dito sa mga to, sa mga barako. Or pwede rin dito, no? Ayan, barako din yan. Yung tumutuka sa pako, barako din yan. Tapos ayun, kaso grizzle kasi yun. Tsaka yun, isa pa grizzle din. So pwede siya dito sa blue. Pwede diyan sa blue bar na yan. Pwede natin niya ipares. Ito, hindi ko pa rin to nabibreed Pinares ko sa kanya ito. Saan yun? Ayan, ayaw. Hindi nangingitlog, naka-stoppage. Ang bata-bata pa, nag-stoppage na kagad. Ito. Yan, naka-stoppage to, no. Napapatungan niya, nakikita ko napapatungan, naglilimlim sa itlog, sa pugad, pero hindi nangingitlog, no. So, binrake ko na muna kasi naabot na sila ng 2 buwan na nakasalang. So ngayon siguro alisin na lang natin yung seater dun sa kulungan, tapos i-breed natin itong pied, tsaka yung blue, no, yung blue. Ayan. Ang alat ng breeding ngayon, hindi ko alam kung bakit maalat or mandaming failure sa breeding ng kalapati. Hindi naman ako nagmamadali, no. So sa akin wala namang problema kung hindi tayo makapag-produce ng 1 buwan, 2 buwan, no. So ang iniisip ko kasi hanggang June lang ako magsasalang ng breeders, no. So ang dami nating hinahabol kasi pagkatapos noon next year na ulit, no. So ang mangyayari, yung mga hindi ko ibon mapepending dito sa akin. Kasi pagdating ng June, guys, puro na tayo, magpo-focus na tayo sa competition, no. Puro prepare na tayo ng mga ibon. Tapos update sa mga naka-schedule na pigeon shows. Tapos laro na lang tayo ng laro hanggang sa December. Tapos magbe-breeding tayo ulit January na, no. Pagdating ng June. So yun yung balak ko, no, na hanggang June lang ako magsasalang. So ibig sabihin, meron pa rin tayong breeders ng July. Kasi hanggang 2 months ako nag-aawat bago mag-awat ng inakay. So yung huli ko maisasalang ng June, ang mga inakay niyan mag-hatch pa yan ng July na. July, tapos or maaawat natin ng July tsaka August. So ganun yung mangyayari. Grabe hinihingal, no? So isa din tong factor, guys, no, kaya siguro maalat yung breeding natin dahil sa sobrang init. Dito pa yan dito yan sa sa flight cage, no? So balik tayo dito sa baba. Ganun talaga May mga time talaga na na nagkakaroon ng ng season na maalat ang breeding or maraming failure. Pero ang mahirap na na season kapag nag-season yung bulutong, guys. Kasi napipuwersa akong itigil yung breeding, no? So ang bulutong, guys, walang season yan Basta nagkaroon ng outbreak, pwede yan kahit anong buwan ng taon, tama yan. So kapag tumama yung outbreak, ibig sabihin nun season ng bulutong sa lugar ninyo, no, or sa lugar natin. Kapag nagkaroon dito ng ng bulutong outbreak, so napipilitan akong i-stop yung mga breeding para walang inakay, no? Kasi inakay naman tinatamaan yan ng bulutong. So kapag walang inakay, walang bubulutungin, no? So ganun yung nangyayari sa akin. So hindi ko alam kasi ang abnormal ngayon ng panahon. Napansin nyo ba nung simula ng February, March,
sobrang lamig pagka madaling araw, no? So may mga kalapati tayo na sinipon nung time na yon. Tapos ngayon naman sobrang init na, no? Dahil papunta na tayo ng ano, nasa summer na tayo eh. Ito yung natural na era ng summer, which is dapat ganito yung magandang time para sa breeding. Kaso nga lang sobrang init, no? So yung mga kalapati ko naglilimlim lang sila. Tignan nyo to. Tignan nyo yung barako. Hinihingal siya. Dito din. Ayan. No? Tapos, tingnan nyo ha. Malilim na yan dito. May mga papaya, may talisay. Malilim yan sa kanila. Pero naiinitan pa rin yung mga kalapati natin. Sobrang init talaga. So ngayon, alanganin yung schedule natin, no? So siguro baka pagdating ng June, stick lang tayo doon kasi i-stop talaga natin yung breeding sa June. Tapos focus na tayo sa mga pigeon shows, competition. Tapos magpo-focus tayo sa paggawa ng mga content sa mapupuntahan natin na na pigeon shows. Tapos hindi ako nagsisensor, guys, no. Hindi ako nagsisensor ng ng mga sponsors ng shows, ng organizers o ng club. Hindi ko yan sinesensor, no? So pinapakita ko yan kung sinong club ang nag-organize kasi nga mahirap mag-organize ng ng pigeon show. Pakikisabit lang tayo. Gusto ko maipakita kung ano yung competition na nilalaruan namin ng mga nag-aalaga ng mga fancy pigeon. So yun, guys. So yun lang, no? So maalat ang breeding. Yun na, finish. Yeah.